Bago tayo magsimula, nais ko lamang sabihin na ang mga kwentong inyong mapapakinggan ay maaaring maglaman ng nakakatakot, nakakabahala at supernatural na mga tagpo na hindi angkop sa lahat ng manonood. Ang ilan sa mga salaysay ay maaaring hango sa katanghisip, paniniwala at karanasan para sa layunin ng libangan. Kung mahina ang iyong loob o nakikinig ka na mag-isa sa kalaliman ng gabi, maaaring ito na ang huling pagkakataon mong umatras. Maligayang pagdating sa karimlan ng lagim. Isang mapagpalang gabi po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. May nais lamang po akong ibahaging kwento sa inyo. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Ang gabing nagbago sa lahat. Nagsimula ito sa isang lumang manika. Isang regalong mula sa aking lola bago siya pumanaw. Tawagin na lamang po natin yung manikang yun sa pangalan ng Maria. Kasi yun yung pinangalan ko sa kanya. Isang manikang porselana na may mga matang tila laging nakatitig sa iyo. Puno ng lungkot at lihim. Bata pa ako noon at ang tanging alam ko ay ang pagmamahal sa akin ng aking lola at ang paghanga ko sa kanyang mga kwento tungkol sa mga engkanto at mga nilalang na nagtatago sa kadiliman. Mayroon po kami noong kapitbahay, si Aling Nena. Siya po ay isang matandang babae na kilala sa kanyang pagiging mapanira at mapanlinlang. Madalas niyang pagtawanan ng aking lola dahil sa kanyang paniniwala sa mga lumang pamahiin. Isang araw, habang naglalaro ako sa labas kasama si Maria, aksidente kong nabasag ang isa sa mga paboritong paso ni Aling Nena. Nagalit sa akin ang matanda at sa kanyang galit ay inagaw niya sa akin ang manika kong si Maria at itinapon ito sa kanyang mga sinisigaang kahoy. Kitang-kita ko ang pagliyab ng apoy na lumalamon sa porselana at ang huling tingin ng manika sa akin ay para naglalaman ng matinding sakit at galit. Umiyak ako ng umiyak noon at ang aking lola na nakasaksi sa pangyayari ay walang nagawa kung hindi ang yakapin ako. Tapos meron siyang mga ibinulong na salita sa aking tenga noon na hindi ko naman maintindihan kasi nga iyak ako ng iyak. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga bagay na ito ay nalaman namin mula sa salaysay ng ilan sa mga kakilala at kaibigan ng matanda. Nagsimulang magkasakit si Aling Nena. Hindi po karaniwang sakit kasi nagsimula daw siyang makarinig ng mga bulong sa dilim at makakita ng mga anino sa sulok ng kanyang bahay. Ang kanyang mga panaginip ay naging bangungot at madalas siyang magising na sumisigaw dahil sa takot. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagmamataas ay napuno ng takot at pagkabaliw. Ang kanyang balat ay nagsimulang mangitim at ang kanyang boses ay naging garalgal, tila boses ng isang matandang babae na matagal nang namatay. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa eskwela, nakita ko si Aling Nena sa kanyang bakuran. Nakaupo siya sa lupa, nakatingin sa kawalan at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang piraso ng porselana. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga salitang hindi ko noon maintindihan pero ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Puno ito ng isang uri ng pagkilala na nagpatindig ng aking balahibo. Para bang siya ang manika kong si Maria. Yung mga matang nakikita ko sa mga mata ni Aling Nena, hindi ako pwedeng magkamali. Mata yon ni Maria. Natagpo ang patay si Aling Nena sa kanyang bakuran. Ang piraso ng porselana ay mahigpit pa rin niyang hawak-hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nakanganga at tila nakakita ng isang bagay na hindi kayang unawain ng isip ng isang tao. Ang mga matanda sa aming baryo ay nagsabi na ang kaluluwa ni Maria
ay nanatili sa manika. At ang pagkasira nito ay nagpalaya sa kanyang galit. Ang sumpa ng manika ay bumalik sa taong nagdulot ng kanyang pagkasira. Noong una, ganoon din ang paniniwala ko na ang manika mismo ang may dahilan sa pagkamatay ni Aling Nena. Pero noong nagkaedad ako, noon ko lamang napagtanto na hindi yung manika ang nagpahirap sa mataray at mapanglait na matanda, kung hindi ang lola ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay nagpapatayo pa rin ang aking balahibo tuwing naaalala ko. Nangyari ito noong huling bahagi ng dekada 90 sa aming probinsya sa Quezon, kung saan ang mga gabi ay madidilim at ang mga puno ng nyug ay parang mga higanteng nagbabantay sa bawat kanto ng aming baryo. Noong panahong yun, ako ay isang binatang puno ng pangarap at kasalukuyang nahuhumaling sa isang napakagandang dalaga na nagngangalang Elena. Ang kanyang kagandahan ay parang isang liwanag sa gitna ng aming simpleng pamumuhay at ang bawat ngiti niya ay sapat na para tumigil ang aming mundo sa tuwing nakikita namin siya. Si Elena po ay anak ng isang mayamang pamilya sa aming bayan at ang kanilang mansyon ay nakatayo sa tuktok ng burol. Malayo ito sa aming mga kubo. Maraming nanliligaw sa kanya. Mga anak ng alkalde, mga negosyante at mga binatang galing pa sa ibang bayan. Pakiramdam ko ay wala akong pag-asa sa kanya. Isang hamak na mag-asaka lamang ako na walang maipagmamalaki kundi ang aking katapatan. Dahil sa aking labis ng desperasyon, lumapit ako sa isang matandang babae na nakatira sa dulo ng gubat. Tawagin na lamang po natin siyang Aling Rosa. Sinasabing ang matandang si Aling Rosa ay may hawak na mga lihim na gamot, mga ugat ng halaman at gayuma na kayang magpaibig sa kahit na sinong tao kahit gaano pa kataas ang katayuan nito sa buhay. Binigyan niya ako ng isang maliit na bote ng pabango na may kulay na parang dugo. Ang bilin niya sa akin, kailangan ko lang itong maiwisik sa damit ni Elena o kahit sa hangin na malapit sa kanya sa oras na ang buwan ay nasa kaitaas-taasan. Mag-iingat ka, Ramon. Ang pag-ibig niya galing sa gayuma ay hindi natural. May kapalit ang bawat hiling. Lalo na kung pipilitin mo ang isang taong mahalin ka. Babala sa akin ni Aling Rosa. Pero dahil nga sa sobrang pagmamahal ko kay Elena, hindi ko pinansin ang kanyang mga sinabi. Isang gabi, sa pista ng aming bayan, nagkaroon ako ng pagkakataon. Habang sumasayaw ang lahat, dumaan ako sa likuran ni Elena at mabilis na iwinisik ang pabango sa kanya. Kinabukasan nga lang, laking gulat ko nang makita ko si Elena sa tapat ng aming bahay. Nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Nakatitig lang siya sa akin noon. Walang kibo. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang may kakaibang ningning na hindi ko maipaliwanag. Para bang may apoy na nagliliyab sa loob ng kanyang mga balintataw. Simula noong araw na yon, hindi na siya humiwalay sa akin. Kahit saan ako pumunta, naroon siya, nakasunod na parang anino. Noong una, natutuwa pa ako dahil nakuha ko na ang gusto ko. Ang pangarap kong makasama siya, ang pangarap kong ako ay mahalin niya. Pero habang tumatagal, napansin kong nagbabago ang kanyang anyo sa paraang hindi ko inaasahan. Ang kanyang balat ay naging maputla at tuyo. Parang isang bangkay na binabad sa tubig. Tapos ang kanyang mga mata ay parang nawawalan ng buhay. Nagiging itim na lamang ang lahat ng bahagi nito. Idagdag mo pa,
na ang kanyang boses ay naging paos at parang nanggagaling na ito sa ilalim ng lupa. Isang gabi, habang ako ay natutulog, naramdaman kong may nakatingin. Pagdilat ko, nakita ko si Elena sa tabi ng aking kama. Nakangiti siya, pero ang kanyang ngiti ay abot hanggang tenga at ang kanyang mga ngipin ay naging sobrang tulis na. Ramon, hindi na tayo maghihiwalay kailanman. Bulong niya sa isang boses na hindi na sa kanya. Doon ko napagtanto na ang pabangong ibinigay ni Aling Rosa ay hindi lang basta gayuma. Ito ay may isang uri din ng sumpa na nag-aanyaya ng masamang espiritu para sumanib sa taong nais mong makuha. Ibig sabihin, mayroong ibang nilalang na tumitira sa katawan ni Elena. O ang mas malala pa, wala na ang kaluluwa ni Elena sa katawan niya at baka ang masamang nilalang na ang umuukupa sa kanyang sariling katawan. Dahil sa aking labis na takot, tumakas ako sa aming probinsya at lumuwas dito sa Maynila. Pero hanggang ngayon, naaamoy ko pa rin ang kakaibang bango ng pabango ni Aling Rosa sa aking silid. At alam ko, kahit nasaan ako, hinahanap pa rin ako ni Elena. O kung ano man ang nilalang na nasa loob ng kanyang katawan. Malaki ang nagawa kong pagkakasala. Kaya ang aral na aking natutunan ay huwag na huwag mong pipilitin ng isang bagay na hindi para sa'yo. Dahil ang kapalit nito ay maaaring ang iyong sariling kaluluwa. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Emil. May nais lamang po akong ibahaging kwento sa inyo. May isang lugar po sa aming probinsya na pinaninirahan ng isang matandang balete. Sabi-sabi ng iilan, may engkanto raw na nakatira doon. Isang babaeng may mahabang buhok at mapupulang mata. Siya daw si Elena, isang dalagang pinagtaksilan at pinaslang ng kanyang kasintahan at ng kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang katawan ay itinapon sa ilalim ng balete at mula noon, ang puno ay naging bantay ng kanyang kaluluwa at ang kaluluwang puno ng galit ay naging engkanto kalaunan. Naghihintay lamang daw ito ng tamang pagkakataon upang makapaghiganti. Naalala ko tuloy na noong mga bata pa kami, iwas na iwas po talaga kami sa punong yun, lalo na kapag sumasapit ang gabi kasi nga ibang-iba yung mararamdaman mong aura at presensya dahil doon sa puno. Para bang palaging mayroong matang nakatitig sa'yo. Pero isang araw, mayroong isang tao na naglakas ng loob para patumbahin ang puno na ito. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Mang Tonyo. Si Mang Tonyo, ang aming kapitbahay, ay isang sakim na tao. Kilala siya ng lahat sa kanyang pagiging mapagsamantala, lalo na sa mga mahihirap. Mayroon siyang malawak na lupain na pinagtataniman ng palay at ang mga magsasaka niya ay halos alipinin na niya. Isang araw, nagpasya si Mang Tonyo na palawakin pa ang kanyang lupain. Ang kanyang target, ang lupa kung saan nakatayo ang matandang balete. Ibig sabihin po, binaliwala niya ang mga usap-usapan tungkol sa puno na yon at mas nanaig ang kanyang pagiging sakim. Naalala pa ng tatay ko noon kung papaano humgalpak at malakas na tumawa si Mang Tonyo sa harap ng mga taong nagbabala sa kanya. Tapos sinabi pa niya ang mga salitang, "Ano ba naman kayo? Ang lalaki nyo na ay naniniwala pa kayo sa mga ganyang pamahiin? Panoorin nyo ang gagawin ko ha. At isiksik nyo sa mga utak nyo na yung mga balitang kumakalat sa punong yan ay pawang chismis at walang katotohanan. Para kayong mga bata." Nagpadala siya ng mga trabahador upang putulin ang puno. Pero walang sino man ang nagtagumpay. Ang bawat palakol na tumatama sa puno ay parang bumabalik sa nagpapalakol na siya nagdudulot ng mga sugat at sakit sa kanila. Kahit nangyari yun,
Hindi sumuko si Mang Tonyo. Nagbayad pa siya ng isang mangkukulam upang paalisin ang engkanto. Pero ang mangkukulam, pagkatapos niyang subukan ng isang orasyon, ay tumakbo palayo dahil sa takot. Ang kanyang mukha ay putlang-putla at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at sindak. Sinabi niya kay Mang Tonyo na ang engkanto ay hindi basta-basta mapapaalis at ang galit nito ay mas matindi pa kaysa sa inaakalan ng lahat. Pinagtawanan lamang ni Mang Tonyo ang mangkukulam. Sinabing duwag ito at walang kwenta. Kaya nagpasya si Mang Tonyo na siya na mismo ang magpuputol ng puno. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, nagtungo si Mang Tonyo sa balete. Dala ang kanyang matalim na palakol. Ang mga kidlat sa kalangitan ay nagbibigay liwanag sa kanyang daan at ang bawat kulog ay tila nagbababala sa kanya. Pero kinabukasan, natagpuan si Mang Tonyo sa ilalim ng balete. Patay na at isa ng malamig na bangkay. Ang kanyang katawan ay halos malitsyon dahil sa sunog. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, punong-puno ng takot at ang kanyang bibig ay nakanganga habang nakalawit ang kanyang dila. Sa paraan ng pagnganga ng bibig niya, para siyang sumisigaw ng walang tunog. Ang kanyang palakol ay nakasaksak sa lupa at sa tabi nito ay mayroong mga hibla ng mahabang itim na buhok. Hati ang opinyon ng mga tao noon sa aming probinsya. May ilang nagsasabi na ang engkanto daw ng balete ang naghiganti kay Mang Tonyo. Hindi niya pinayagan na sirain ang kanyang tahanan, ang lugar kung saan siya naghihintay ng katarungan. At ang galit nito mismo ang naging mitya para sa kamatayan ni Mang Tonyo. Pero may iilan din naman sa amin ang naniniwala na baka tinamaan noon ng kidlat si Mang Tonyo habang pinuputol niya ang puno ng balete. Naging misteryo ang pagkamatay niya, pero naging aral ito sa amin. Mula noon, wala nang sino man ang nagtangka o naglakas ng loob na lumapit pa sa balete. Ang puno ay nanatiling nakatayo doon. Isang tahimik na bantay ng isang trahedya. Isang paalala na ang kalikasan ay may sariling paraan ng paghihiganti. Magandang gabi po sa iyo, Sir Jax, at sa lahat ng mga nakikinig sa iyong channel. Ang kwentong ito ay nangyari noong nakaraang taon lamang. Nangyari ito habang ako ay pauwi galing sa trabaho sa Makati. Bilang isang call center agent, sanay na ako sa pag-uwi ng madaling araw, kung kailan ang mga kalsada ay tahimik at ang mga bus ay halos wala ng laman. Pero ang gabing yun ay ibang-iba sa lahat ng aking naranasan. Sisimulan ko ang aking kwento nung sumakay ako ng bus sa EDSA. At laking gulat ko nang makita ang isang napakagandang babae na nakaupo sa dulo, malapit sa bintana. Nakasuot siya ng pulang bestida na parang kumikinang sa ilalim ng madilim at kumukurap-kurap na ilaw ng bus. Ang kanyang buhok ay mahaba, itim na itim at parang may sariling buhay habang humahampas sa hangin mula sa bukas na bintana. Ang kanyang bango ay parang humahalimuyak sa buong sasakyan. Isang amoy na hindi ko maipaliwanag. Para bang pinaghalong amoy ng sampagita at katas ng mansanas. Basta, sobrang bango at nakakaakit talaga. Dahil doon ay hindi ko mapigilang hindi tumitig sa kanya. Parang may magnet na humihila sa aking mga mata papunta sa babaeng ito. Nang lumingon siya sa akin, ngumiti siya ng isang ngiting parang tumatagos sa aking kaluluwa. Isang ngiting puno ng misteryo at pangako. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong niya sa isang boses na parang musika sa aking pandinig. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nawala ako sa aking sarili noong mga oras na yon.
Kaya naman tumango ako bilang pagpayag sa kanyang pag-alok sa akin. Tapos lumapit pa ako sa kanya. Habang tumatakbo ang bus, hindi ko napansin na lumalampas na kami sa aking babaan. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang kanyang ganda at ang pang-aakit na parang isang gayuma na bumabalot sa akin. Nang huminto ang isang bus sa isang lugar na hindi ako pamilyar, sa isang madilim na kalsada na napapalibutan ng matatandang puno ng akasya, doon bumaba kami. Ang hangin noon ay napakalamig, parang nanonood sa aking mga buto. Dito ang bahay ko. Sabi niya habang itinuturo ang isang malaking mansyon na parang gawa sa ginto at pilak. Nagniningning sa gitna ng kadiliman ang bahay na ito. Maya-maya nga lang ay pumasok kami sa loob at doon ay nakita ko ang maraming tao na nakasuot ng mamahaling damit, nagsasayawan at nagkakantahan sa saliw ng isang musikang parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Masayang-masaya ako sa mga nakikita ko kasi ito yung unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong lugar. Pero habang tumatagal ang aking pananatili sa lugar na yon, napansin kong mayroong kakaiba sa kanila. Ang kanilang mga paa ay hindi sumasayad sa lupa na parang lumulutang lang sila sa hangin. At ang kanilang mga mukha ay parang nagbabago base sa kung paano mo sila tinitingnan. Mula sa pagiging bata hanggang sa pagiging kalansay sa isang kisap mata. Bigla akong natauhan nang makita ko ang aking sarili sa isang malaking salamin. Ang babaeng kasama ko ay hindi na ang magandang babaeng nakita at nakasama ko sa bus, dahil ang kanyang mukha ay naging kulubot, ang kanyang mga mata ay naging dilaw at ang kanyang mga kuko ay naging mahaba at matutulis. Hindi ako maaaring magkamali. Isa siyang maligno na gumagamit ng pang-aakit para kumuha ng kanyang magiging biktima. Sa takot ko ay tumakbo ako palabas ng mansyon, pero paglabas ko, wala na yung mansyon. Ang nakita ko lang ay isang malaking puno ng balete sa gitna ng isang bakanting lote. Ang mga taong nakita ko nagsasayawan ay mga kaluluwang nakakulong sa loob ng puno. Nakabalik naman po ako sa kalsada at nakasakay ng taxi. Pero nung nasa biyahe ako, hindi pa rin mawala sa isip ko noon kung ano ba ang mga bagay na nakita ko. Lalong-lalo na hindi ko makakalimutan ang ngiti ng babaeng yun. Mula noon, Sir Jax, hindi na ako tumitingin sa mga estrangherong babae sa loob ng bus o sa kahit na anong sasakyan, lalo na kung sila ay nakasuot ng pula. Dahil alam ko na sa likod ng magandang mukha ay maaaring may nagtatagong nilalang na handang kumuha ng iyong buhay. Ang pang-aakit ay isang makapangyarihang sandata at kung hindi ka mag-iingat, baka matulad ka sa nangyari sa akin. O ang mas malala pa, baka hindi ka na makabalik sa iyong pinanggalingan. Magandang gabi, Sir Jax. Ang pangalan ko po ay Ismael. May nais lamang po akong ibahagi sa inyong kwento. Sa aming liblib na baryo, may isang matandang paniniwala tungkol sa aswang. Hindi po sila ang mga nilalang na lumilipad at kumakain ng sanggula. Ibang uri po ang tinutukoy ko. Sila ang mga tao na sa gabi ay nagiging halimaw at naghahanap ng biktima. Si Aling Celia, isang matandang manggagamot, ang pinaghihinalaan ng marami na isang aswang. Pero ang kanyang paghihiganti ay hindi nagmula sa kanyang pagiging halimaw, kung hindi sa matinding pang-aapi na kanyang naranasan. Si Aling Celia ay isang balo at ang kanyang tanging anak ay si Ana. Si Ana ay isang magandang dalaga at marami ang nanliligaw sa kanya. Ngunit ang kanyang puso ay inilaan at ibinigay niya kay Alejandro, isang binata na galing sa mayamang pamilya
Sa kasamaang palad, ang pamilya ni Alejandro ay tutol sa kanilang pag-iibigan dahil sa kanilang paniniwala na si Aling Celia ay isang aswang. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy ang kanilang pag-iibigan. Hanggang sa isang gabi, natagpuan si Ana na wala ng buhay sa kagubatan. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa at sugat. Ang kanyang mukha ay namamaga at tadtad rin ng mga pasa at namumuong dugo. Para ba itong pinagsusuntok o binugbog muna bago namatay? Tapos ang isa pang bagay na nakapagtataka sa kanyang katawan ay tadtad rin ito ng mga sugat na parang pinunit ng matatalim na kuko. Kaya naman ang mga tao sa baryo ay hindi nagdalawang isip na isipin na si Aling Celia ang may gawa nito sa kanyang anak, na pinatay niya ang kanyang sariling anak upang hindi sila magkatuluyan ni Alejandro. Pero alam ni Aling Celia ang katotohanan. Alam niya na si Alejandro at ang kanyang pamilya ang may gawa ng karumal-dumal na pangyayari noon sa kanyang anak. Pinaslang nila si Ana upang hindi na maging hadlang pa sa kanilang pamilya. Sa kanyang matinding kalungkutan at galit, nanumpa si Aling Celia na maghihiganti. Hindi niya ginamit ang kanyang pagiging aswang, kung hindi ang kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at mga orasyon. Nagsimula siyang maghanda at nagtipon ng mga sangkap na magdadala ng sumpa sa pamilya ni Alejandro. Pagkalipas ng 2 linggo matapos ilibing si Ana, nagsimulang magkasakit ang pamilya ni Alejandro. Hindi po ito karaniwang sakit dahil ang kanilang balat ay nagsimulang mangitim at ang kanilang mga mata ay nagsimulang lumubog. Ang kanilang boses ay naging garalgal at unti-unting namamaga ang kanilang lalamunan. Ayon pa sa iilang katulong na nakasaksi sa nangyayari sa pamilya ni Alejandro, ay nagigising daw ng 10 oras ng gabi ang buong pamilya. Nanginginig, pinagpapawisan at sumisigaw dahil sa takot. Hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Dahil ang kanilang mga ari-arian ay nagsimulang masira. Ang kanilang mga hayop ay nagsimulang mamatay. Ang kanilang buhay ay naging isang impyerno at walang sino man ang nakatulong sa kanila. Isang gabi, habang ang isang katulong ay naglilinis daw sa bakuran, ay nakita nito si Aling Celia na nasa labas ng bahay. Nandoon siya mismo sa tapat ng gate nila Alejandro. Nakatayo sa dilim, nakatitig sa bahay nito. At napansin ng katulong na sa labi ng matanda ay mayroon itong sinasabi o binubulong. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim noong mga panahon na yon, puno ng isang uri ng kasiyahan na nagpatindig ng balahibo sa katulong na nakakita kay Aling Celia. Lumuhod pa raw ang matanda sa lupa sabay may ibinaon dito. Dahil sa labis na takot ng katulong ay tumawag siya ng isang gwardya upang paalisin sana si Aling Celia. Pero pagpunta nila roon sa pwesto kung nasaan ang matanda kanina, ay wala na ito. Kinabukasan din noong araw na yun, natagpuan ang buong pamilya ni Alejandro na patay na sa kanilang bahay. Ang kanilang mga katawan ay tuyot na tuyot at parang inubos ang lahat ng kanilang buhay. Ang kanilang mukha ay punong-puno ng takot na para bang nakakita ng isang bagay na hindi kayang unawain ng isip ng tao. Ang mga tao sa baryo noon ay nagsabi na si Aling Celia ang may gawa nito at ginamit niya ang kanyang pagiging aswang upang maghiganti. Pero alam namin at ng ilang taong nakakaalam na ang kanyang paghihiganti ay hindi nagmula sa kanyang pagiging halimaw, kung hindi sa kanyang pagiging ina na nawalan ng anak. Ang kanyang paghihiganti ay nagmula sa matinding sakit at galit na kanyang naranasan. Mula noon, Sir Jax, hindi na ako tumingin sa matandang manggagamot sa parehong paraan. Ang bawat isa ay tila nagtatago sa isang lihim.
sa isang sumpa at sa isang paghihiganti na naghihintay ng tamang panahon upang lumabas. At sa tuwing may makikita akong matandang babae na may tila malalim na tingin, naaalala ko si Aling Celia at ang kanyang nakakapanindig balahibong paghihiganti sa pamilya ni Alejandro. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Sofia. Ang kwentong ito ay nangyari noong ako ay nasa kolehiyo pa lamang. Nakatira ako sa isang lumang dormitoryo sa Sampaloc, Manila. Alam ito ng halos lahat ng kasabayan ko at sikat ang dormitoryo na ito dahil sa kwentong ito mismo. Ang aming dorm ay kilala sa pagiging luma at madilim. Pero dahil malapit ito sa universidad, pinili ko pa ring manatili doon. Isang araw, may natanggap akong isang misteryosong regalo sa tapat ng aming pinto. Ito ay isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang papel na may kulay na parang kupas na ginto. Sa loob nito ay may lamang isang kwintas na may pendant na parang isang antigong bato. Kulay itim na may guhit na parang mga ugat ng halaman. Walang nakalagay na pangalan kung kanino ito galing. Walang card, walang kahit anong pahiwatig. Pero dahil nga sa kakaibang ganda nito at sa parang magnetikong hatak na nararamdaman ko, isinuot ko ito agad sa aking leeg. Mula nang isuot ko ang kwintas na yun, napansin kong parang may nagbabago sa aking buong pagkatao. Naging mas masayahin ako, parang laging may sobrang enerhiya, at ang pinakang kakaiba ay ang atensyon na kukuha ko mula sa lahat ng lalaki sa aming universidad. Parang lahat sila ay napapalingon sa akin. Para bang may kung anong pwersa na humihila sa kanila para lumapit at makipag-usap. Akala ko noong una ay dahil lang sa aking bagong kwintas at sa kumpiyansa na ibinibigay nito sa akin. Pero hindi ko alam na ito ay isang uri pala ng gayuma na may kalakip na madilim na sumpa mula sa kabilang buhay. Napatunayan ko ito nang dumating ang isang gabi. Noong gabi kasi na yon, habang mag-isa akong nag-aaral para sa aking huling pagsusulit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aking desk lamp, ay naramdaman kong may malamig na kamay na humahawak sa aking bewang papunta sa balikat at pataas sa aking leeg. Ang lamig nito ay parang yelo na nanunuot sa aking balat. Paglingon ko ng mabilis, wala namang tao sa loob ng aking maliit na silid. Pero nang napatingin ako sa bintana, nakita ang aking refleksyon. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Paano ba naman kasi? Nakita ko ang isang anino ng isang matangkad na lalaki na nakatayo sa mismong likuran ko. Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil ito ay nawabalot ng kadiliman. Pero ang kanyang mga kamay na nakapatong sa aking balikat ay parang nagniningning ng isang kakaibang asul na liwanag sa dilim. "Salamat sa pagtanggap ng aking regalo, Sofia." Bulong ng isang boses na parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Puno ito ng pagnanasa at lungkot. Napasigaw ako sa sobrang takot na siyang naging dahilan upang makuha ko ang atensyon ng lahat ng naninirahan sa dorm na yon. Tumakbo ako ng mabilis papunta sa may sala. Naabutan ako ng aming dorm manager at ng ilan pa sa mga estudyante. Doon nga, ikinuwento niya sa akin ang lahat. Nalaman ko mula sa aming dorm manager na may isang estudyante pala ang nagpakamatay sa silid kung nasaan ako. Sinasabing ang estudyanteng yun ay isang binatang mahilig sa mga ritual katulad ng gayuma, kulam at pambabarang. At dahil nga sa mga bagay na ito ay namatay siya habang sinusubukang gumawa ng isang makapangyarihang anting-anting para makuha ang babaeng mahal niya. Ang kwintas na aking natanggap ay ang mismong anting-anting na yun. At dahil sinuot ko ito,
Parang binigyan ko na siya ng pahintulot na pumasok sa aking buhay. Sinubukan ko pong pumunta sa isang albularyo at ang sabi niya, ang tanging paraan lamang para matanggal ang sumpa ay mahanap ang puntod ng lalaki o ng estudyanteng namatay doon. Tapos kailangan ko raw ibalik yung kwintas doon sa kanya. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin hahanap kung saan siya nakalibing. Ang kwintas ay patuloy na nasa akin. Umaasa pa rin ako na balang araw makita ko ang libingan ng estudyanteng yun. Nang sa gayon ay matapos na ang sumpang bumabalot sa akin. Ang gayuma ay hindi lang para sa pag-ibig. Ito rin ay maaaring maging rehas na magkakabit sa iyo sa isang kaluluwang hindi matahimik. Magandang gabi po sa lahat. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Lito. 43 taong gulang at isang civil engineer dito sa aming probinsya. Taong 2005 po na mangyari itong kwento ko. Alam niyo po, may isang lumang alamat dito sa amin ang tungkol sa lupa na sumisigaw. Hindi ito basta-bastang lupa, kung hindi lupa na pinaglibingan daw ng mga biktima ng isang malupit na Panginoong may lupa noong panahon pa ng Kastila. Sabi-sabi na ang mga kaluluwa ng mga biktima ay nandoon pa rin sa lupang iyon. Naghihintay ng katarungan at naghihintay ng paghihiganti. Para malaman po ninyo ang buong kasaysayan, hayaan niyong isalaysay ko sa inyo ang kwento ni Don Rafael. Si Don Rafael, ang Panginoong may lupa, ay kilala sa kanyang kalupitan. Pinahihirapan niya ang kanyang mga magsasaka, kinukuha ang kanilang mga ani at pinapatay ang sinumang lumaban. Ang kanyang lupain daw ay puno ng dugo at luha. Pero ang kanyang pinakamasamang ginawa ay ang pagpatay sa isang pamilya ng magsasaka na tumangging ibigay ang kanilang lupain dito. Pinaslang niya ang buong pamilya, kabilang ang isang sanggol, at inilibing sila sa isang liblib na bahagi ng kanyang lupain. Mula noon, ang lupa ay nagsimulang sumigaw. Isang tahimik na sigaw na tanging ang mga may malilinis na puso lamang ang nakakarinig. Pagkalipas nga po ng maraming taon, ang lupain ni Don Rafael ay ipinagbili sa isang developer na nagpaplanong magtayo ng isang malaking subdivision sa amin. At isa po ako sa mga newly licensed civil engineer na kasama sa construction noon. Tawagin na lamang po natin na Mr. Tan ang bumili ng lupa at ang developer ng subdivision na yon. Dahil na rin siguro sa kung anong merong lahi siya at iba ang kanyang paniniwala, ay mas pinili niyang i-reform o i-develop ang lupa na yon. Hindi niya raw mapapakinabangan ng lupa kung manatili siyang takot at maniniwala sa mga sabi-sabi lang ng mga tao. Hindi siya kikita ng maraming pera kung maniniwala siya sa mga walang kabuluhang kwento. Kaya naman nagsimula silang maghukay at nagtayo nga ng mga bahay sa ibabaw ng libingan ng mga biktima. Dito, nagsimulang magbago ang lahat nang ang mga trabahador ay nagsimulang makarinig ng mga bulong sa gabi. Ang iba po kasi mga construction worker ay doon natutulog mismo sa site. Kesa naman sa magbiyahe pa sila ay mas pinili nilang doon na matulog para naman makatipid sila sa pamasahe. Ito na nga, nakakarinig na nga sila ng mga bulong sa gabi at nakakakita sila ng mga anino sa sulok ng kanilang mga mata. Pero kung hahabulin nila ng tingin ito, wala namang ibang tao doon. Idagdag mo pa na yung mga makinang ginagamit nila ay nagsimulang masira. Ang mga gusali ay nagsimulang magkaroon ng sira at ang ilan pa nga ay gumuho na. Nagkakaroon nito ng mga iba't ibang klase ng lumot. Lumot na siyang sumisira sa mga disenyo ng bahay na ginagawa nila. Ang kanilang proyekto ay naging impyerno at walang sino man ang makakatulong sa kanila. Dumating pa nga sa puntong naging tag-ulan na noon at dahil nga dito, yung mga parte ng lupa bigla na lamang nasisira. Parang bigla na lamang nag-landslide.
Mini landslide po ang tawag nila kasi mahinang landslide lang naman yun. Pero ang bagay na ito ang nagpapahirap para matuloy ang proyekto ni Mr. Tan. Hanggang isang gabi, Sir Jax, habang nasa construction site kaming mga engineer, may narinig kaming isang malakas na sigaw. Hindi ito sigaw ng tao, kundi parang sigaw ng lupa. Pinakiramdaman namin ang paligid at naramdaman naming lumilindol na pala. Ang lupa ay nagsimulang gumalaw noon at ang mga bahay ay nagsimulang gumuho sa gilid. Doon pa lang, alam ko na nagkakaroon na ng landslide sa lugar. Nagawa naming makatakbo agad at makaligtas, pero may iilan kaming mga kasama na hindi nakatakas. Habang tumatakbo kami, hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba ang nakita ko. Pero nakakita ako ng mga anino doon mismo sa lugar kung saan nagsimula ang landslide. Nakatitig lang sa amin ang mga ito habang kami ipapalayo. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa dilim. Kinabukasan, sinimulan namin ang search and rescue operation. Mabuti na nga lang po talaga at nagawang makaligtas ng ilan sa mga kasama naming naiwan noon. Akala namin natabunan na sila ng lupa. Pero ayon sa kanilang mga kwento, mayroon daw parang isang malakas na pwersa ang tumulak sa kanila para makaalis doon. Tinuring nilang himala ang nangyaring yon. Pero alam nyo ba, may isang bagay na nakakaibang nangyari noon kay Mr. Tan. Dahil noong araw ding yun, natagpuan po siyang patay sa kanyang kwarto at puro lupa ang kama kung saan siya natutulog. May bakas ito o marka din ng kamay sa kanyang leeg na para bang sinakal siya hanggang sa siya ay mamatay. Ang kanyang mukha ay nakanganga, puno ng takot at parang nakakita ng isang bagay na hindi kayang unawain ng isip ng isang tao. Ang mga tao sa aming probinsya noon ay nagsabi na ang lupa ay naghiganti mismo sa kanya. Kaya nga sa aming lugar, sikat na sikat ang kwentong to. Kaya nag-usap-usap kami at ang mga taong bayan na imbis na patayuan ng mga bahay ay taniman na lamang ng iba't ibang klase ng mga puno bilang respeto at paggalang sa mga kaluluwang naiwan sa lupang yon. Ang kwentong ito ay mula sa alaala ng aking kabataan noong dekada 80 sa isang liblib na baryo sa Capiz. Ang aming pamilya ay bago pa lamang lumipat sa lugar na yun. At ang aming pinakamalapit na kapitbahay ay isang matandang dalaga na nagngangalang Aling Sela. Si Aling Sela ay laging nakasuot ng itim at bihirang lumabas ng kanyang bahay, maliban na lamang kung sasapit na ang gabi. Isang araw, habang nag-aayos ang aking ama ng aming bakod, lumapit si Aling Sela at binigyan siya ng isang garapon ng bagoong na may kulay na parang mas matinggad pa kaysa sa normal na bagoong. Tikman nyo ito. Gawa ko yan mula sa mga sangkap na nakuha ko sa dulo ng gubat. Masarap yan, sabi niya sa aking ama. Dahil sa kagandahang loob at sa pagnanais na makisama sa aming bagong kapitbahay, kinain namin ang bagoong na bigay ni Aling Sela. Ipinaris namin iyon sa isang inihaw na isda. Masarap siya noong una. Pero habang tumatagal at pagkatapos namin kumain noong bagoong na yun, ay parang nagbago ang buong atmosfera sa loob ng aming bahay. Ang aking ama, na dati ay napakasipag at laging may ginagawa, ay biglang naging tamad. Parang laging malalim ang kanyang iniisip at lagi pa siyang nakatitig sa bintana na nakaharap sa bahay ni Aling Sela. Ang aking nanay naman ay naging bugnutin. Laging balisa at parating mayroon daw siyang naririnig na mga boses na bumubulong sa kanyang pandinig kahit wala namang ibang tao sa paligid. Ako naman, bilang isang bata na may malikot na imahinasyon, ay nagsimulang makakita ng mga bagay na hindi dapat nakikita ng isang normal na tao.
Tuwing gabi kasi, sa gitna ng katahimikan, naririnig ko ang kakaibang kaluskos sa aming bubungan. Para bang mayroong malaking ibon na may matatalas na kuko na nakadapo doon at naglalakad. At kapag tumitingin ako sa bintana, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakikita ko si Aling Sela na nakatayo sa ilalim ng puno ng saging sa kanilang bakuran. Nakatingin ng diretso sa aming bahay habang may hawak na isang manika na gawa sa dayami at tinutusok-tusok ito ng karayom. Doon ko dahang-dahang napagtanto na ang bagoong na ibinigay niya ay may halong gayuma. Isang uri ng gayuma na hindi para sa pag-ibig o pagkakaibigan, kung hindi para kontrolin ang aming buong pamilya at gawing kaming mga sunod-sunuran sa kanyang madilim na hangarin. Isang gabi, nagising ako dahil sa isang malakas na sigaw. Pagpunta ko sa kusina, nakita ko ang aking ama na may hawak na itak. Parang mayroon siyang hinahabol pero hindi namin nakikita. Ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula at ang kanyang balat ay parang nagiging magaspang. Sa labas ng aming bintana, nakita ko si Aling Sela na dahang-dahang nagbabago ang anyo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay bigla na lamang kumapal ang buhok at balahibo niya sa katawan. Humaba rin ang kanyang mga kuko kasabay ng labis na pumumula ng kanyang mga mata. Bigla itong tumakbo ng mabilis sa punta noon sa aming tahanan. Sa takot ko ay kinuha ko ang asin at bawang na laging nakatago sa aming kusina at isinaboy ito sa paligid ng aming bahay. Narinig ko ang isang napakalakas na tili mula sa labas at ang aking ama ay biglang bumagsak sa sahig. Parang nawalan siya ng malay. May iilang kapitbahay namin ang nakapansin sa kaguluhang nalikha namin kaya agad silang sumaklolo. Kinabukasan, pinuntahan namin ang bahay ni Aling Sela. Pero naabutan namin na sunog na ito at wala ng bakas ng matanda. Umalis na ito at parang alam niya na kung aabutan namin siya, tiyak na ang magiging kamatayan niya. Simula noon, hindi na kami tumatanggap ng kahit anong pagkain mula sa mga taong hindi namin kakilala. Doon ko nalaman na ang gayuma pala ay maaaring itago sa pinakasimpleng bagay at ang layunin nito ay hindi laging mabuti. Minsan talaga ito ay paraan lamang para makuha ang iyong tiwala bago ka tuluyang lamunin ng kadiliman. Hanggang ngayon, tuwing nakakaamoy o nakakita ako ng bagoong, naaalala ko pa rin ang pulang mga mata ni Aling Sela at kung paano niya kami muntik ng maloko at mabiktima. Hindi ko akalain na ang pinakamatalik kong kaibigan, si Daniel, ay magiging biktima ng sarili niyang kasalanan. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang gabi na nagpabago sa lahat. Isang gabi na puno ng apoy at paghihiganti. Tuwagin mo na lamang po ako sa pangalang Marco, Sir Jax. At ito ang salaysay ng kung paano ang isang gawa ng kasamaan ay bumalik upang lamunin ang gumawa nito. Naaalala ko pa ang araw na yon na parang kahapon lamang ito nangyari. Si Daniel po na noon ay puno ng galit at hinanakit ay nagplano ng isang bagay na hindi ko inakala na kaya niyang gawin. Simula pagkabata ay magkasama na kaming dalawa at alam kong inosente siya sa mga bagay-bagay. Pero pagdating sa usapin ng pamilya de la Cruz, ang mortal na kaaway nila, nag-iiba ang ugali niya. Ang pamilya de la Cruz ay kapitbahay po nila. Matagal na raw nilang kaaway ang mga ito. Hindi ko po alam ang eksaktong dahilan kung bakit sila magkaaway, pero matagal na raw ito simula pa sa kanilang mga ninuno. Hanggang sa dumating ang panahon na ang away na ito ay lumala hanggang sa puntong nagbanta si Daniel na gaganti. Kasi yung isa sa bunso niyang kapatid ay nasaktan at nadala sa ospital dahil lamang sa pambubugbog na ginawa ng mga anak ng De La Cruz. Galit na galit siya noon at talagang sinasabi niyang gaganti siya kahit ano pang mangyari.
Hindi ko siya pinaniwalaan noon kasi akala ko nga hanggang salita lang siya. Pero nagkamali ako. Kasi isang gabi, habang mahimbing ang lahat, isang malaking sunog ang biglang sumiklab sa bahay ng mga De La Cruz. Ang apoy ay mabilis na kumalat at sa loob lamang ng ilang oras, ang buong bahay ay naging abo. Ang masakit pa dito, kasamang naabo ang buong pamilya De La Cruz. Yung ama, ina, pati na rin yung mga anak ng De La Cruz. Meron pang 3 pinsan at 2 tito na nadamay dahil sa sunog na nangyari doon. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Tapos yung mga pulis may nakitang bakas ng gasolina at isang pera-perasong basahan malapit sa pinagmulan ng apoy. Ang lahat ay naghinala, ngunit walang sapat na ebidensya upang maituro si Daniel. Sa simula parang nakalusot si Daniel. Nagkunwari siyang malungkot at nagbigay pa nga ng pakikiramay sa mga naiwan ng pamilya De La Cruz. Pero sa tuwing nag-uusap kaming dalawa, may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang kislap ng tagumpay na pilit niyang tinatago. Alam ko sa sarili ko na masaya siya sa mga nangyari, kaya sinubukan kong kausapin siya. Tinanong ko kung may kinalaman ba siya sa nangyaring sunog sa pamilya De La Cruz, pero lagi niya itong itinatanggi. Ang kanyang pagtanggi ay hindi nakakakumbinsi noon. Kilala ko si Daniel at alam kong meron siyang itinatago. Ilang linggo matapos ang insidente, nagsimulang magbago si Daniel. Napansin kong nagiging balisa siya at madalas na tulala. Hindi na daw siya makatulog ng maayos at sa tuwing magkikita kaming dalawa, ang tanging bukang bibig niya ay ang kanyang mga panaginip. Marco, alam mo ba, palagi ako nagkakaroon ng panaginip. Oh, anong nangyayari sa panaginip mo? Nasusunog daw ako. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi habang nanginginig ang kanyang boses. Sa kanyang mga panaginip, sabi pa niya sa akin, ay siya raw mismo ang nasa loob ng isang susunog na bahay. Nararamdaman niya ang init na lumalamon sa kanyang balat, ang usok na bumubulag sa kanya at ang sigaw ng mga tao na humihingi ng tulong. Ang pinakamasakit dito, nakikita raw niya ang mukha ng pamilya De La Cruz. Puno ng galit at pagdurusa, tapos nakatingin sa kanya habang sila ay unti-unting nasusunog. Sa bawat gabing dumadaan ay lalong lumalala ang kanyang mga panaginip. Nagigising siya ng pawisan, sumisigaw at punong-puno ng takot. Ang kanyang balat ay tila may mga paso na noon kahit walang pisikal na sugat na makikita sa kanya. Ang kanyang mga mata ay laging namumula at ang kanyang katawan ay nangangayayat na. Sinubukan kong tulungan siya. Dinala namin siya sa isang doktor na bihasa pagdating sa pag-iisip, ngunit walang makahanap ng paliwanag sa kanyang kondisyon. Ang sabi ng doktor, baka raw stress lang, pero alam kong higit pa doon ang nangyayari. Ito ay parusa, isang paghihiganti mula sa kabilang buhay. Isang gabi nga po, habang magkasama kaming dalawa ni Daniel sa kanyang bahay, biglang nagsimulang mag-iba ang temperatura sa loob ng bahay. Tapos yung hangin parang biglang uminit. Ilang sandali pa ay nakaamoy kami ng usok na nanggagaling kung saan. Nagtinginan kami ni Daniel at nakita ko ang matinding takot sa kanyang mga mata. Marco, nararamdaman mo ba yan? Tanong niya sa akin. Bago pa ako makasagot, nagsimulang lumiyab ang kurtina noon sa may bintana. Biglang pumutok yung sakit o saksakan na nandoon. Siyang naglikha ng isang malakas na apoy. Mabilis na kumalat ang apoy at sa loob lamang ng ilang segundo, ang buong silid ay nilamon ng apoy. Nataranta kaming dalawa ni Daniel. Sinubukan naming patayin ang apoy, pero tila may sariling buhay ito. Ang apoy ay hindi ordinaryo. Ito ay may kulay na itim at pula at may kakaibang amoy na parang nasusunog na laman. Narinig ko ang mga sigaw ni Daniel na parang mga sigaw ng bata sa kanyang panaginip.
Nakita ko ang kanyang balat na nagiging pula at ang kanyang buhok na nagsisimulang masunog. Hindi ko siya matulungan. Ang apoy ay tila nakatuon lamang sa kanya. Tumakbo ako palabas ng bahay. Sumisigaw at humihingi ng tulong. Pero huli na ang lahat dahil nang dumating ang mga bumbero, ang bahay nila Daniel ay isa ng malaking siga. Hindi nila nailigtas si Daniel. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa loob. Halos hindi na makilala dahil sa sobrang sunog nito. Pagkatapos ng insidenteng yun, ang mga tao ay nagtaka. Dahil paano nangyari ang sunog? Walang nakitang bakas ng gasolina, walang pira-pirasong basahan sa paligid. Ang apoy ay parang sumiklab mula sa loob na parang may nagmula sa kanyang mga panaginip. Ang mga pulis ay nagpasya na tawagin itong aksidente na lamang, isang electrical malfunction. Pero alam ko ang totoo. Alam kong hindi ito aksidente. Ito ay uri ng paghihigante ng pamilya de la Cruz kay Daniel. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito sa kanilang pamilya. Baka yung mga naiwang kamag-anak nila. Ginawa nila ang bagay na yon upang maramdaman rin ni Daniel ang hirap na dinanas ng kanilang mga pamilya. Kung papaano sila pinatay, ganoon din ang paraan ng pagkamatay ni Daniel. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin makalimutan ang mga sigaw ni Daniel. Ang amoy ng usok, ang matinding takot sa kanyang mukha, at ang amoy ng kanyang katawan habang ito ay nasusunog. Ang kwentong ito po ay isang paalala na ang lahat ng kasamaan ay may kapalit, at ang apoy ng paghihiganti ay maaaring lamunin ang sinumang maglakas loob na magsimula nito. At minsan, ang pinakamasamang bangungot ay nagiging realidad. Ang kwentong ito ay nangyari noong dekada 70 sa aming probinsya sa Quezon, kung saan ang mga bundok ay puno pa ng mga misteryo at ang mga batis ay sinasabing tirahan ng mga hindi nakikitang nilalang. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Lando. Isang relihiyosong tao na hindi nakakalimutang magdala palagi ng rosaryo. Hindi ko alam, wala akong kaalam-alam noon na ang bagay na ito ang siyang magliligtas sa aking buhay. Ako ay isang binatang mahilig mangisda sa batis na malapit sa aming bukid. Pero isang hapon, ang aking buhay ay nagbago ng dahil sa isang pangaakit na hindi ko malilimutan. Habang ako ay naghihintay ng huli sa batis, nakita ko ang isang napakagandang babae na naliligo sa malalim na bahagi ng tubig. Ang kanyang balat ay kasing puti ng gatas at ang kanyang buhok ay parang ginto na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong pwersa na humihila sa akin para lumapit sa dalagang ito. Ang kanyang mga mata ay kulay asul. Isang bagay na hindi karaniwan sa aming lugar, kaya talaga namang nakadagdag ito ng aking atraksyon sa kanya. Maya-maya nga lang ay nagsalita ang magandang dalaga. Lando, halika rito. Tawag niya sa akin sa isang boses na parang awit ng mga ibon. Parang nawala ako sa aking sarili at dahang-dahang lumapit pa sa kanya. Ni hindi man lang ako nagtaka kung papaano niya nalaman ang pangalan ko. Ganoon kalakas yung pangaakit na nagawa niya sa akin. Habang papalapit ako, ang paligid ay parang nagbabago. Ang mga puno ay naging mas malalago at ang mga bulaklak ay naging mas mababango. Ang pangaakit niya ay parang isang gayuma na bumabalot sa aking buong pagkatao. Nang mahawakan ko ang kanyang kamay, naramdaman ko ang isang kakaibang kuryente na dumaloy sa aking katawan. Sa isang iglap lang ay dinala niya ako sa isang yungib sa likod ng talon, at doon ay nakita ko ang isang kaharian na hindi ko akalaing umiiral. Ang mga dingding ay gawa sa kristal at ang mga pagkain ay parang galing sa langit. Pero bago pa ako makakain,
Napansin kong ang mga taong naroon ay walang mga guhit sa kanilang mga palad, gayon din sa pagitan ng kanilang ilong at labi. Alam niyo po yung guhit sa taas ng labi? Yun po ang wala sa kanila. Dahil doon, bigla kong naalala ang babala ng aking lolo tungkol sa mga engkanto. Sinasabing kapag kumain ka ng kanilang pagkain, hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga tao. Sa takot ko noon, hindi ko kinain ang pagkaing nakahain. Sinubukan kong tumakas pero ang magandang babae ay biglang nag-iba ng anyo. Ang kanyang mga mata ay naging itim na itim at ang kanyang mga paa ay naging parang kuko ng isang ibon. Dito ka na lang, Lando. Dito ay wala kang problema. Hindi ka magkakasakit dito at mabubuhay ka habang buhay. Sabi pa niya sa akin habang ang kanyang boses ay parabang nanggagaling sa dalawang nilalang. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Sir Jax. Halos maiyak-iyak na ako sa isiping hindi na ako makakauwi sa amin. Ayaw kong manatili sa lugar na yun at ayaw kong mamatay doon. Nakikita kong sinusundan pa rin ako ng pangit na babae na yun. Sa kabutihang palad ay may dala akong isang maliit na krus sa aking bulsa. Inilabas ko ito at ipinakita sa kanya. Narinig ko ang isang napakalakas na sigaw at ang buong kaharian ay biglang naglaho. Nagising ako sa tabi ng batis noon. Basang-basa at nanginginig sa lamig. Ang aking mga kasama sa bahay ay labis na nag-alala dahil 3 araw na pala akong nawawala. Hindi na ako nagtaka noon dahil alam kong nasa lugar ako ng mga engkanto noong mga panahong nawawala ako. At alam ko rin na magkaiba ang oras sa mundo ng mga tao sa mundo nila. Mula noon, hindi na ako pumupunta sa batis na iyon ng mag-isa. Ang pangaakit ng mga engkanto ay hindi biro at ang kanilang gayuma ay kayang magpabago ng iyong pag-iisip at realidad. Hanggang ngayon, tuwing naririnig ko ang agos ng tubig sa batis, parang naririnig ko pa rin ang tawa ng babaeng yon.